Palang umaga po muli sa ating lahat. Hindi ko alam kung familiar kayo sa isang English expression na speaking truth to power. Narinig niyo na po ba ito? Ako ngayon ko lang narinig. Speaking truth to power. Ibig sabihin po nito, ang pagsasabi ng katotohanan ng may authority, pagsisiyasat ng katotohanan sa mga nasa kapangyarihan. When we say speaking truth to power, it is a phrase that encapsulates the act of challenging authority figures, typically in positions of political or institutional power, by presenting facts or opinions that oppose prevailing norms or decisions. Minsan galit na galit tayo sa mga taong nagwawelga sa labas. Kasi parang sinasabi natin, nagiging istorbo lang yung mga yun. Wala namang pinapaantungan yung kanilang mga ginagawa. Pero isang bagay na ginagawa nila ay ito, speaking truth to power. Hindi madaling magsabi ng katotohanan dahil una, madalas, hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Diba? Truth hurts, sabi nga nila. Minsan sasabihin ng misis sa mister, "Love, maganda ba ako?" Pag sinabi niya hindi, magagalit, di ba? So magsisinungaling na lang yung mister. O sige na nga, maganda na lang. Meron kang gumagawa ng gano'n? Meron. Mahirap madalas tanggapin ang katotohanan. Lalo na kung ang katotohanan ay hindi na ayon sa nais mo o sa perception mo. Pero alam natin, mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan, di ba? Pag sa korte, nanunumpa yung testigo bago siya umupo doon sa witness stand. Papasumpain siya. Papangakuin siya na magsasabi siya ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero alam niyo, kahit yung pagbibigay ng pangakong yun, minsan nagiging pagsisinungaling pa. Kasi maraming tumatay ng testigo, pero at the end, nalalaman, hindi pala totoo yung kanyang mga sinasabi. Parang yung mainit na balita ngayon doon sa mayor ng Bamban Tarlac, na si Mayor Alice Guo. Sabi niya, siya ay Pilipino. Siya ay pinanganak sa farm. Sa huli, hindi naman pala siya Pilipino. Siya pala ay Chinese national. Hindi rin pala siya homeschool. Sapagkat nakapag-aral siya sa isang paaralan. Hindi madali magsabi ng katotohanan kasi madalas hindi madaling tanggapin ang katotohanan. Truth hurts. Pangalawa, hindi madaling magsabi ng katotohanan dahil kung minsan in denial. Kung hindi in denial, delusional ang sinasabihan mo nito. Meron silang ibang version of truth. So mahirap baliin yun. Minsan kahit pakitaan mo ng pruweba, hindi pa rin sila maniniwala sa iyo. Sabihin nila, hindi yan totoo. Kasi sabi ng lolo ko, ganito, ganyan. Mahirap magsabi ng katotohanan. Hindi madali magsabi ng katotohanan. Dahil madalas, mahirap tanggapin. Pangalawa, may ibang version of truth yung taong sinasabihan mo. Pangatlo, it causes trouble.
nagdudulot ito ng kaguluhan. Kaya nga siguro sinabi ni Jesus na kung inaakala nyo na kaparito ako para magdala ng kapayapaan, nagkakamali kayo. Ang dala ko ay espada. Ang nais iparating doon ni Jesus sa mga kausap niya na hindi siya doon pumunta para makisama sa kanila at pagtakpan yung kanilang pagkakamali. O hayaan na lang yung mga bagay-bagay na nangyayari kahit na nagbibigay ito ng kapahamakan sa kapwa nila, lalo na yung mga mahihina at mga vulnerable. It causes trouble. Marami ng mga nagsalita para sa katotohanan at katarungan na pinatay. Sa kasaysayan natin, maraming gano'n. At hindi nalalayo ang karanasan ni Juan sa pangyayaring iyon. Si Juan ay nagsalita ng katotohanan laban kay Herodes. John speaks truth to power over Herodes. Doon sa ating batayang talata na binasa kanina sa Mark chapter 6, 14 to 29, mababasa natin na noong nalaman na ng maraming tao kung sino si Jesus dahil sa kanyang mga ginagawa, iniisip nila, si Jesus ay si Juan. Si Jesus ay si Juan. Si Juan na tinubutan ng ulo ni Herodes ay muling nabuhay sa katapuhan ni Jesus. Meron naman nagsasabi at iniisip na hindi yan si Juan. Yan ay isang propeta. Tulad ng mga propeta ng mga sinaunang panahon. Meron din nagkakala na hindi siya si Juan, pero siya si Elias. Yung propeta na kinuha ng Diyos doon sa langit at pinangako na muling ibabalik para tulan ang bayan ng Israel. So marami silang kinala. Yung kwento na ito ay mababasa sa iba pang synoptic gospels. Sa Luke chapter 9 verse 7 to 9 at sa Matthew chapter 14 verses 1 to 12. Pero yung sulat ni Mark ang pinakamahaba at mas detalyado. Hindi yung pangkaraniwan kasi maikli lang magsulat si Mark. Pero yung kwentong ito, pangyayaring ito, sa kanya yung pinakamahaba na portion. Nakarating kay Haring Herodes yung balita tungkol kay Jesus. Dahil nakikilala na si Jesus ng maraming mga tao. At inaakala nga ng iba na siya ay si Juan Bautismo. Meron namang nag-iisip na siya ay isang propeta o si Elias. Pero kung narinig yun ni Herodes, sabi niya, siya si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Alam ni Herodes yung kanyang ginawa. At siguro, nung makita niya si Jesus, para siyang binubulto. Kasi yung inaakala niyang patay na pinapatay niya, ay muling nabuhay. Yun yung kanyang pag-iisip. Pinapuputan ni Herodes si Juan dahil sa isang pangyayari. Madalas sinasabi ni Juan kay Herodes na labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng inyong kapatid. Anong tawag doon sa ganong kaso? Adultery. Diba? Kung kinakasama mo yung asawa ng iba, sa kapatid mo man yan o sa iba, adultery.
tawag ko. Lagi yan sinasabi ni Juan kay Herodes, lapad yan sa batas. Yung asawain mo yung asawa ng iyong kapatid. Siguro, narinig si Herodes at dahil siya ay nasa kapangyarihan, naapektuhan yung kanyang dignidad, yung kanyang posisyon, pagiging hari. Kung araw-araw ba naman nandun sa harapan ng kanyang palasyo si Juan at sinasabi sa kanya, i-ridicule siya. Masama yan. Labag sa batas yung ginagawa nyo, pagsasama mo ng iyong sister-in-law. Si sister-in-law niya yung asawa ng kapatid niya. At dahil dito, si Herodes ay nagkilpil ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Pero sa sulat ni Marcos, sinasabi na si Herodes, bagamat parang napakasamang hari, meron ding malambot na puso. Hindi niya magawa na ipapatay si Juan dahil sa takot niya. At tinitignan niya si Juan na isang matuwid na tao. At paminsan-minsan, nakikinig siya ng mga sinasabi ng Juan. Kaya lang, nababagabag siya. Dahil madalas siguro yung mga sinasabi ni Juan ay patama sa kanyang mga maling ginagawa. Pero mayroong isang pagkakataon na nagkaroon ng paraan para papatayin si Juan ni Herodes. Pero ang nagpapatay ay yung kanyang kinakasamang si Herodias. Si Herodias ay asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Isang araw, nung siya ay naghanda ng malaking salo-salo, kasama yung mga pinuno doon sa Galileo, mga importanteng tao sa Galileo. Pumasok yung anak ni Herodes. Hindi pinangalanan yung bata, yung dalaga, pero meron mga kasulatan na nagsasabi, katulad ng sulat ng isang Jewish historian, na yung bata daw na yun ay si Salome. At hindi siya dalaga. Pag sinabi kasi natin dalaga, teenager or nasa adolescence. Pero sinasabi na ito ay bata pa. Ibig sabihin, minor de edad. Pumasok yung anak ni Herodias, pinasayaw ito sa harap ni Herodes at sa harap ng iba pang mga bisita. Nagustuhan ni Herodes ang pagsasayaw na ito ng batang babae. Kaya nagsabi sa kanya si Herodes na humiling ng kahit ano at kanya itong ibibigay. Kahit pakalahati ng kanyang yaman o ari-arian. Siguro dahil bata pa nga, naguguluhan, bumalik siya sa kanyang nanay at tinanong at kung anong maaaring hilingin sa kanyang tatay na si Herodes. Sabi ng kanyang inang na si Herodias, hingin mo yung ulo ni Juan at ilagay doon sa isang plato. At yun ngayong hiniling niya kay Herodes. Subalit, nalungkot si Herodes sapagkat ayaw niya makahamang si Juan. Biruin mo, kung titignan mo, babasahin niyo yung kwento mga kapatid. Nagsimula siya sa isang kasalanan.
Ano yung kasalanan ni Herodes? Inasawa niya yung asawa ng kanyang kapatid. Pero hindi siya nakinig. Hindi siya tumalikod doon sa kanyang kasalanan. At dahil doon, nadagdagan pa yung kanyang kasalanan. Ano yung kasalanan niya? Pinapatay niya si Juan. Pangalawa, dinamay niya yung inosenteng bata para mangyari yung krimen na yun. Kung kayo ay magulang, kung gustuhin niyo ba na mangyari sa anak niyo, bibigyan niyo siya ng ideya na magpapatay ng isang taong inosente. Siguro sa ganong edad ng bata, traumatic yun. Traumatic yun. Yung makita niya na merong tao na pupugutan ng ulo at ilalagay doon sa plato, pinggan. Ihahanda na parang masarap na pagkain para sa kanyang mga bisita. Merong mga sulat, mga ancient writings na sinasabing itong batang ito na kinilalang si Salome, pagkatapos ng pangyayari yun, umalis dahil sa takot. Nagsimula sa isang kasalanan, nadagdagan pa. Naalala ko yung kanta ng Eraserheads, alam niyo ba yan? Yung maliit na butas, lumalapit, konting gusto, bumagrabe. Mga kapatid, ganito ang nangyayari kapag hindi tayo matututong makinig sa katotohanan. Kapag hindi tayo tumanggap ng puna at pagtutulog. Yung mali natin ginagawa, lalaki ng lalaki, maladagdagan ka. Bakit importante yung pagsasabi ng katotohanan? Anong importansya ng speaking truth to power? Una, it ensures accountability. By speaking truth to power, individuals or groups hold leaders accountable for their actions and decisions. Kapag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, nasisigurado natin yung accountability. Sa ating iglesia, sa ating simbahan, pinapractice natin yung democratic na sistema. Lahat ay may karapatang magsalita. Lahat ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga salubungin. Hindi lang si pastor lagi. Di ba? Sa ating bayan, ganun din. Hindi naman tayo authoritarian na republika. Tayo ay democratic. Pwede tayo, malaya tayo magpahayag ng mga nakikita nating mali. Kasi pag hindi natin ginawa yung mga kapatid, pag nagpikit mata lang tayo, nagtikong lang tayo ng bibig, nagtakip lang tayo ng mga tenga, parang binigyan natin ng laya ang mga nasa kapangyarihan na ituloy yung mga ginagawa nilang mali. At ang isang mali, pwede pang magbunga ng maraming pagkakami. It ensures accountability. Pangalawa, it promotes justice. It serves as a check against abuses of power and helps in promoting fairness and equality within society. Importante yung ginagampanan natin bilang mga mamamayan.
para masigurado na yung mga nasa posisyon na tayo naman ang nagluklok, maging accountable. Hindi ibig sabihin na pagkatapos natin iboto, susunod na tayo. Hindi ganoon ang demokrasya, mga kapatid. At hindi yun mag-lead sa napaka-healthy na bayan. Kasi yung mga nasa kapangyarihan, madalas pag sila ay nalasing na sa kapangyarihan, nagiging abusado. Kahit naman sino parang pag nakaranas ng fame, ng power, nagiging abusado. Nakakalimutan na yung kanilang pinanggalingan. Nakakalimutan na yung mga nandoon sa ibaba na tumulong sa kanya sa taas. Importante yung speaking truth to power para mag-promote ng justice, katarungan. Pangatlo, it encourage debate. It encourage open dialogue, fostering a healthy democratic process where diverse viewpoints can be heard. Importante na merong bukas na pag-uusap. Kahit sa pamilya, naalala ko ng bata ko, kapag sumasagot kami sa magulang namin, nagagalit yung magulang. Bata ka pa, pala sagot ka na. Nangangatwirang ka na agad. So, ang tendency, hindi na kami magsasalita. Pero pag kami pinapagalitan, at sasabihin ng nanay ko, magsalita kayo! Ba't di kayo nagsasalita? Di ba? Nakikita niyo yung epekto. Maraming ganun. At hindi lang yan nangyayari sa tahanan. Kapag nagpadala tayo sa tao, kapag nagpadala tayo doon sa mga nasa kapangyarihan, matatakot tayong magsalita. Mawawalan ng boses yung mga simpleng mamamayan. Mawawalan ng boses yung mga malihina. Hindi magkakaroon ng malayang pagdidiskusyon ng mga bagay-bagay. Kapag kayong mag-asawa, huwag niyong hahayaan mga kapatid na isa lang lagi yung nagsasalita. Minsan tinatawag ng mga lalaki yung kanilang sarili. Sila yung chief of the house. Pero yung mga asawa nila, sila daw yung speaker of the house. Kasi siya lang yung salita ng salita. Maganda na meron kayong malaya na pag-uusap lang. Lagi nyo inaalam ano yung perspektibo ng isa't isa. Kung magkaiba ang inyong perspektibo, gawan nyo ng paraan, sikapin nyo na magtagpo kayo sa gitna. Pero kung pareho naman yung perspektibo nyo, hindi mas mabuti, diba? Ang importante, bukas, may malayang pag-uusap. Pang-apat, isa sa mga importansya ng pagsasalita, pagsasabi ng katotohanan, ay it drives change. Historically speaking, truth to power has been instrumental in catalyzing social and political change by challenging entrenched system of authority. Sa kasaysayan ng tao, ang isang paraan para baguhin ang kalagayan ng isang lipunan
ay ang pagsasabi ng katotohanan. Either oral or written. Yung mga bayani natin, ginawa yun. Kung sila ay nanahimik, malamang kolonya pa rin tayo ng Spain. Pero inisip ko, mas maganda na nga siguro yun kaysa naman maging probinsya tayo ng China. Pero ang ibig ko sabihin mga kapatid, hindi tayo makakaranas ng tunay at ganap na kalayaan kung hindi tayo magsasalita ng katotohanan. Sabi nga nila, silence is false freedom. Sinasabi pa nila na mas maigi ng masaktan sa katotohanan kaysa mamuhay sa kasinungalingan. Importante ang pagsasabi ng katotohanan. Pero bagamat importante ito, it takes so much courage. Kasi sabi ko nga kanina, mahirap magsabi ng katotohanan. Truth hurts. Truth hurts. And it causes trouble. Pwede kang umantong sa kamatayan dahil lang sa pagsasabi ng katotohanan. Pero sa pagsasabi mo ng katotohanan, napapalaya mo ang iyong sarili at ang iyong bayan. Sabi nga ni Jesus, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mga kapatid, kung tunay tayo mga Kristiyano, ibigin natin ang katotohanan at magpahayag tayo ayon sa katotohanan. Mapagpalang umaga po.